mensahe. So let us all welcome Brother Serwin Julia. At ang iba po ng mga detalye ay si Brother Serwin na po ang magsasabi. Magandang umaga po sa ating lahat. So, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon at kami po ay muling dinakot sa Jesus Christ Bible Baptist Church. So, humingi po ako pa ng paumanhin sapagkat di po kami nakarating last week sapagkat may hindi inaasahang pangyayari po ay paglabas po ng gate ay talagang flat na flat yung gulong. At naalala ko yung pumunta kami sa Tagaytay para sumabit kami doon sa may isang barrier. Yung barrier pala yung na may bakal pala. So, tinamaan ng gulong ay yung sidewall po, so talagang labas na yung hangin, hindi na siya pwedeng gamitin pa, kundi kailangan palitan ng bago. Eh, nakasakay na kami doon, buti may nakakita, so malilit talaga kami dito talaga aabot, so kailangan mapalitan po yung gulong sa lalong madaling. And with all of that, salamat po sa privilege na ipinagkaloob ng Panginoon upang magamit muli sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. At ganoon din po ay napakaganda ng inaw ng choir. So nakita ko yung message doon. So Philippians 4:13, that we can do all things through Christ which strengtheneth us. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear but of power and of sound mind. And with all of that, tayo po ay naanyayahan ko po kayo tumayo at ating pong buksan ang ating mga Biblia. Ang ating mensahe po ngayong umagang ito is from the book of Ephesians, chapter 5, verses 13 to 18. So ulitin ko po ang ating pong mensahe ngayong umagang ito from sa libro ng Efeso, Kabanata 5, versikulo 13 hanggang 18. So makikisabi po ng amen kung narinig po kayo. So ako po muna ang babasa sa verse 13, then kayo po sa verse 14, and then sabay-sabay po tayo sa verse 18. So Ephesians chapter 5 verse 13 begin, but all things that are reproved and made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Verse 14. Wherefore he said, awake all the sleepers, arise from the dead, and Christ shall give thee light. Verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16, Redeeming the time, because the days are evil. verse 17, wherefore be ye not unwise, but by understanding what the will of the Lord is. And verse 18, sabay-sabay po tayo. And be not dark in mind, where it says, but be filled with the Spirit. Tayo po ay sumandaling lumuko, tayo po ay manalangin na Ama naming Diyos na dakila at mapagpala pa sa lahat. Muli po ang aming taos-pusong pasasalamat, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon muli, Panginoon, sa inyong presensya na may mga bukas na puso upang makinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, at kayo ginagawa niyo muli sa inyong bahay-panabahan, Panginoon, upang kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ganoon din po, Panginoon, salamat po, Lord, sa mga nagdaang araw at oras na kami inyong iningatan sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga bahay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, naway maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. At tago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, naway tanging salita niyo lamang po ang mamutawi sa aming bibig, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Muli po, Panginoon, kami po yung hihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, karumihan at pagkukulang na nagawa namin sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, ang magsilbing ilaw sa aming mga paanan at liwanag sa aming landas, Panginoon. Salamat po muli, Lord. Ito po isamang dalangin namin sa matamis na pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. So may lamang po ang aking mensahe ngayong umagang ito. At maaaring napansin niyo po, mga kapatid, na bilang isang mga mananampalataya, bilang mga isang anak ng Diyos, kailangan po nating maunawaan at kailangan po nating maintindihan at tayo po ay namumuhay na sa mga huling sandali. Hindi po tayo paparating sa mga huling sandali, ngunit tayo po ay namumuhay na sa kasalukuyan sa mga huling sandali. Sabi nga po doon, we are living in perilous and desperate times. Pag po sinabing perilous, ito po ay mapanganib,
Pag po sinabing desperate, tayo po ay namumuhay na sa mga desperado panahon ng mga oras. Kaya nga po mapapansin nyo na itong ating mundong ating ginagalawan makikita nyo puro mga kasamaan po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya po ang mga katotohanan na nanggagaling sa salita ng Panginoong Diyos ay binabaluktot po ng mga mensahero na bulaan po At ang panahon po ay napakabilis. Maaaring napansin niyo po, ang Jesus Christ Baptist Church ay ilang taon na po? 3 years. So napakabilis po na panahon. Ganun din po kami, hindi po namin namalayan na kami pala po ay almost 10 years na rin sa Saudi Arabia nung kami po ay umalis. Kaya nung nakakilala po ako sa Panginoon, yung 2009 pa po So, ako po ay nasave yung 2009 po. At ako po ay member po ng Riverview Bible Baptist Church. Kaya po ang naunang member doon ay ang aking asawa at siya po yung nagdala sa akin. Kaya po kami ay nagkakilala. So, yun po. At mapapansin niyo po sa mga balitang ating napapakinig ngayon, napakaraming tagpasyon, napakaraming kompromiso ang nangyayari. It points us, mga kapatid ngayong umagang to the urgency of the hour. Ibig sabihin po, meron po tayong kailangan gawin. Meron po tayong kailangan maliwanagan din ang isang mananampalataya. Sabi nga po sa 2 Timothy verse 3, chapter 1, this know also that in the last days, sa mga huling araw, perilous times shall come. So mapapansin niyo po ang mga tao, for men shall be, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, men shall be lovers of their own selves. Mapagmahal sa kanilang sarili, covetous, mapaghangad ng iba, boasters, mga palalo, proud. Sabihin mo ng proud, palalo, hambog, blasphemers. Pag sinabi mo pa, blasphemers, kalapastanganan sa Panginoong Diyos. Disobedient to parents, suluin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, unthankful and unholy. Kaya kung ngayong umagang ito, it is a wake-up call. Dapat po tayo magising sa katotohanan ito. At we must know how to give importance. Kailangan matutunan natin kung paano natin pahalagahan ang oras at pagkakataon na ibinigay ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, hindi lamang po tayo isang mabuting katiwala ng mga ating talento. Hindi lang po tayo maging mabuting katiwala ng ating mga resources, but we must also be good stewards of time. Kaya nga po, we must be determined to live in wise ways. Pag sinabi pong determined, kailangan po tayo maging determinado, pursiguito na mamuhay na may karunungan na nanggagaling lamang sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang karunungan ay binibigay ng mundong ito ay patungo sa kasamaan. Maaaring sa tingin mo ay ang tinatahak mong landas ay tama, pero ang katapusan nito ay kamatayan. Sabi po sa Proverbs 16 verse 25, there is a way that seemeth right unto a man, but the ways thereof are the ways of death. At tunay nga po, di ba, magpapasukan na po bukas, pasukan na ng mga estudyante, at mahal po ang paaral, talagang mahal po ang education. Ganun din po sa Saudi Arabia, napakamahal din po ng edukasyon. So, ang isang bata po doon ay nagkakahalaga ng 850 riyal. So, humigit ko muna ng 10,000 na po yun, sa isang buwan lang po yun. So, talagang malaki po ang gastusin. But, mga kapatid, ignorance will cost us far more. Ibig sabihin po ng ignorance, ang kawalang malay sa nangyayari will cost us far more. Because to be ignorant, pag po tayo ay nagpapaya, ibig sabihin po, we will be unprepared. Sapagkat ang ating kaaway, ang Diablo, ay laging naririyan. Sapagkat ang ating kalaban, si Satanas, he wants us to abuse. Gusto niyang abusuhin ang oras na pinagkaloob niya sa isang mananampalataya. Because gusto ni Satanas, gusto ng Diablo na tayo ay maging tamad sa ating buhay Kristiyano. Gusto ni Satanas na aksayahin natin ang oras at pagkakataon dito sa mga makukundong bagay. Sapagkat si Satanas, ang kanyang tayong ngayunin is to deceive us. Tayo ay lindangin because he is the great deceiver. Not only that he is a great deceiver, gusto niya tayong pagwatak-watakin because he is the great divider. Hindi lamang yun, gusto niya wasakin ang ating testimonya bilang isang Kristiyano because he is the great destroyer. Kaya pinalalanan po tayo ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11 that lest Satan should get an advantage of us, we must not be ignorant sa kanyang mga devices. So, tinawag po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito, hindi po tayo aksidente na tayo narito lamang at para maupo lamang sapagkat
may habol ko ang mensahe nito ngayong umagang ito na hindi lamang po tayo maging passive observers, taga-masid lamang na mga nakita, tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. We must not be simply watching as time passes. Kaya napakabilis po ng oras sapagkat ang panahon po ay napakabilis. Ang Panginoon Diyos, He does not want us to be just the passive observers. But, ang gusto ng Panginoon Diyos, tayo maging active participants para gamitin ang ating oras, ang pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos sa Kanyang divine plan. At sabi nga po sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, Be ye therefore followers of God as dear children. And verse 2, Walk in love as Christ also had loved us and hath given us Himself as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. And be ye doers of the word. Hindi lamang tayo tagapakinig ng salita, ngunit kailangan natin gawin ang pinag-uutos natin. Because faith without works is dead. So hindi po ibig sabihin na faith plus works is equal to salvation. Mali po yun, Ang salvation po natin, ang result po ng ating faith is works. And kung babalikan po natin ang ating buhay ng nakaraang taon, maaaring ang ilan po sa atin, ngayong umagang ito, maybe some of us failed to do yung ating mga resolution sa ating buhay. Maaaring sa ating buhay, ng mga nagdaang taon, marami tayong oras at pagkakataong nasayang. Maaaring karamihan sa atin, hindi nakakapag-church. We frequently skip worship service. Maaaring sa atin ay, hindi tayo nakaka-attend ng mga Bible study. Maaaring karamihan sa atin ay hindi tayo nagbubukas ng ating mga tahanan para tayo ay magkaroon ng Bible study. Maaaring karamihan po sa atin, we fail to give support sa mga misyonaryo na nagpapagal. Maaaring karamihan po sa atin, hindi po nakakapagbigay ng tithes and offerings. Maaaring karamihan po sa atin, we fail to give our service sa ministry. Kaya napakaraming ministry po ng church, hindi lamang po food ministry. Meron din po tayo transportation ministry, katulad po sa Saudi Arabia, sapagkat hindi po pwedeng sumundo ang lalaki sa kapwa babae. So kailangan kasama mo ang iyong asawa. So karamihan po doon, mga ladies, wala pong sasakyan. So kami po ay nagpapagal para magsundo ng mga kapatiran kahit gaano man niyang kalayo. Kaya nga po meron po kung sinusundo doon is 100 kilometers para nagpa-Maynila ka na. Pero wala po sa amin sapagkat ang aming serbisyo sa Panginoon, ito po ay pagpapala sa bawat isa. Amen po ba? And dahil po dyan, maaaring marami po tayong pagkakataon ng mga sinayang. Pero hindi po ibig sabihin ngayong umagang ito, na hindi po namin re-resolvahin yung mga pagkukulang natin ng mga nagdaang taon. Sapagkat ito po ang mabuting balita ng Panginoon ngayong umagang ito, sa grasya ng Panginoon, by the grace of God, sa biyaya po ng Panginoon, ang Panginoong ating pinaglilingkuran is the God of grace. And He is the God of forgiveness. Po ang Diyos na nagpapatawad if we confess our sin. Pag sinabi po confess, we agree sa ating mga pagkukulang. And dahil meron po tayong Panginoon na may panibagong pagkakataong binibigay sa atin. He is the God of beginning again, and wag po natin itong kalimutan. He is the God of a new start. And He is a God of second chance. At ngayong umagang po ito, kung sa tingin nyo po, tayo po ay, we are still heading towards the wrong goal, kung tayo po ay patuloy na lumalakad sa maling landas, ang mensahe ito po ay magpapakita sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bakit kailangan po tayo maging determinado na gamitin ang ating oras, ang ating pagkakataon para sa kalulugod ng Panginoon. And this message this morning is a call to arms, but this is a declaration of victory. Kailangan po, there is an immediate action sa bawat mananampalataya. Ang pamagat po ng ating sermon this morning is determined to redeem the time. From Ephesians chapter 5, verse 16. Kaya pag sinabi pong time here, yung salitang time po na ginamit dito sa Ephesians 5:16 ay hindi lamang po tumutukoy sa oras, sa bawat segundo, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat taon, but yung time po na ginamit dito sa Ephesians 5, chapter 16, it means opportunity. Ibig sabihin ng opportunity ay pagkakataon. So, time po dito is the Greek word, Greek word kairos, which means
seasons of time, and literally means opportunity. So pag sinabi po ng Bible na redeeming the time, pag sinabi pong redeeming the time, samantalahin po natin yung pagkakataon. Kaya nga po, pagka meron po sa mga mall, so may mga tindahan na buy one, take one, so sinasamantala po natin yung pagkakataon yun, sapagkat doon po tayo mga katipid. Ganun din po dito sa salita ng Diyos, when we say redeeming the time, samantalahin po natin ang pagkakataon na binigay ng Panginoon Diyos sapagkat masama na ng pasama ang mundo. Tama po ba? Hindi po sa mabuti ang mundo, sa pasama po na pasama. And when we are redeeming the time, what we are really actually redeeming mga kapatid is yung opportunity. Kaya nga kung marami tayong mga oportunidad na nasayang last year, hindi po tayo nakapag-soul winning, hindi po tayo nakapagbigay ng tracks, hindi po tayo nakapag-invite ng bisita. Pero hindi po, dahil doon tayo po ay titigil na. Buhay po tayo, we must give our full service to the Lord. And ang panahon po ngayon ay pasama ng pasama, and the days are evil, therefore we must be determined to redeem the time. First point po, kung unang punto natin, we must determine to redeem the time because time is a provided opportunity. Time is a provided opportunity. God has given us an opportunity because God is the creator of time. God is the possessor of time. Ang Diyos ang may hawak na oras ng lahat ng panahon. But God, ang Panginoon Diyos, is not bounded by time, space, or matter. Sapagkat ang Panginoon Diyos, God has no beginning and God has no end. Because He is always there from everlasting to everlasting. And He is always existed and He always will. Sabi nga po sa Psalm 90, verse 2, before the mountains were moved, brought forth, or even thou hast formed the earth and the word, even from everlasting to everlasting, thou art God. Kaya may dalawa pong pinakamahalagang regalo ang Diyos sa atin. Ang una po ay ang Panginoong Kristo na nagkatawang tao upang tayo tubusin sa ating kasalanan. God's greatest gift to us, number one, is Jesus Christ. And God's greatest gift to us, number two, is time. And God has given us, binigyan tayo ng Diyos ng oras para tayo magtrabaho, para tayo magsilbi, para tayo ay magmahal, para tayo ay maging masaya, para tayo ay magpagal. But ang tanong ko is, paano natin gagamitin yung oras ng panahon na pinagdalo ng Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Maaaring ngayong umagang ito, kagabi pala tayo ay nag-set na ng ating alarm clock sapagkat tayo ay pupunta sa church. Pero kalimitan sa atin, pag tumunog na yung alarm clock, anong ginagawa natin? Inus-nus natin, So hanggang makalimang ring na yan, hindi ka pa rin gumabangon, But purihin ang Panginoon sapagkat marami po tayo ngayong umagang ito, And some of us has decided, na tayo ay pumunta sa gawain. So, ang ilan naman sa atin, wala rito, maaring pakiramdam nila na meron silang problema ang mga dinadala, may masamang nangyari sa kanilang kahapon, maaring may pag-uusig na kanilang kinaharap kahapon, may maaring may mga bumabagabag sa kanilang mga buhay ngayong umagang ito, But, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, those true Christians, we don't live by feelings. Hindi po nabubuhay ang Kristiyano sa pamamagitan ng pakiramdam. Sapagkat ang pakiramdam, feelings come and feelings go. Kaya po mapaglinlang, mapanlinlang ang ating pakiramdam. At ang tunay na Kristiyano, we don't live by explanation. Hindi po tayo nabubuhay sa explanation ng tao. But we live, tayo po ay nabubuhay sa pangako ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay laging tapat ang totoo. Our warrant is the Word of God and nothing else is the Word of believing. Kaya umaga ito, it's time for us, panahon na po para tayo ay magising. Saan po? Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 14, wherefore he saith, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Kaya nga po, this is a wake-up call sa ating mga Kristiyano sapagkat meron po tayong kinaharap na invisible war. Meron po tayong digmaan kinaharap. Ang digmaan po tinutukoy ko, hindi po ito physical na digmaan kung saan gumagamit ng dahas at mga armas. Sapagkat ang ating pakikidigmaan ay hindi po laban sa laman. Po? Ang ating pong kalaban, lagi pong nariyan, seeking whom may we devour. At yung invisible war na tinutukoy ko, ito po yung spiritual warfare na ating kinaharap. Bawat po Kristiyano, meron po tayong kinaharap na spiritual warfare. At mapapansin niyo po ngayong mga panahon ito, na ang mundong ito ay pasama ng pasama, mapapansin niyo po na there is anarchy
in the world. Pag sinabi pong anarchy, meron pong disorder, walang kaayusan, merong kaguluhan, absence of authority. Kaya ako sa Pilipinas, para bagang mapapansin nyo na wala nang kinatatakutan ng mga tao ngayon. Kaya ngayon nababalitaan natin sa mga social media, lalo na pagka may mga away traffic so wala nang paliwanagan. Lagi sila ay galit. Ang masama pa rito, lagi may dala sila mga baril, So mapapansin nyo kahit yung mga PDR o kahit mga pulis hindi lang po natatakot ang mga civilian. Mapapansin nyo there is absence of authority, walang kinatatakutan ng mga tao ngayon. They will do. Gagawin nila kung ano ang gusto nila gawin. Kaya ngayon nabalitaan natin sa social media na mga araw, yung kanyang anak, is napaaway, nabugbog siya, So, ginawa, nagsumbong siya sa kanyang ama, So, galit na galit yung ama, paglabas ng ama, nakita lang niya na may mga kabataan na pumupukan, umiinom ng milk tea, nagtatawa na. So, akala niya yun ang bumugbog sa kanyang mga. So, walang tanong-tanong pa, binaril na yung mga kabataan. Kung isipin niyo yun, talagang napakasama na ng mundo. Wala na sila kinatatakutan. Di lang gano'n, para sa mga kabataan niya, something is happening in the minds of the youth. Lalo na mga kabataan. Lalo kayong dapat nasa sa church. Lagi dapat kayong umaattend ng Sunday youth. Kailangan kayo ay lumago sa kaalaman ng Diyos. Kasi madaling mahatak ang ating mga anak sa mga bagay, sa mga bisyo na masama. Kaya sabi nga doon, train up a child the way you should go, and when he is old, he will not depart from. Kaya habang bata pa po, habang 3 years old, dalhin na po natin ang ating mga anak sa church. Sapagkat wala pong magtuturo sa kanilang iba, kundi ang kanilang matutunan lamang ay yung ikabubuti na matatagpuan lamang po sa simbahan yung salita ng Panginoon. Kaya nga nung isang araw, may nag-post din sa social media, may isang teacher, tinawag niya yung estudyante, para manalangin, Yung estudyante nito, naka-costume ng parang diablo. At tawa ng pa yung mga kaklase. Diyon mo, isa kang guro, pero sa halip na magturo ka ng good manners and right conduct, tinuro mo kalamastanganan sa harapan ng Diyos. Gaya rin nating mananampalataya, at saan po tayo natagpuan yung ating lumang buhay. Sabi ko sa Ephesians 2 verse 2, wherein in time past, you walk according to the course of this world. Yung ating lumang buhay, according to the prince and the power of this air. Who is the prince and the power of this air? Ang ating kalaban, ang Diablo. And yung Diablo niya, he is now working, in the children of disobedience. Kaya kailangan hindi lamang po tayo, na nakaupo dito, we must do our part, we must evangelize, we must share the gospel sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon Diyos. So, nakita niyo po bakit masama ang mundo? There is anarchy in the world. Hindi lamang po anarchy in the world, meron po tayong tinatawag na apostasy in the church. Kung sinabi po apostasy, departing from faith. Ibig sabihin po na marami pong mga member ng church na naging backslide at nawala po sa church. Maaaring ang iba po sa kanila na hindi na nagpatuloy, ang iba po sa kanila umattend sa mga ibang katuruan. Kaya pinaghalo na nila yung truth and error. Kaya yung truth and error na pag pinaghalo mo, anong resulta nito, magdadala ito ng kamatayan sa mga tao wala pang pagkakilala sa kanila. Sapagkat maaaring may turo nila is yung maling ebanghelyo. Maaaring magturo sila ng losing salvation. Maaaring magturo sila na ang tanging nakakapagligtas ay ang mabuting gawa. Ang mating nakakapagligtas, kaya mong iligtas ang iyong sarili. Pero alam natin po, katotohanan, na kaligtasan lamang ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Pag sinampalataya mo ang kanyang ginawa, na siya'y nalibig, namatay at muli nabuhay. And sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times shall depart from faith. Kaya po merong apostasy in the church, giving heed to the seducing spirit and doctrines of the devils. At marami pong mga tao ngayon na naniniwala na wala na pong absolute truth. Kung wala na pong absolute truth, ibig sabihin, we cannot know that the Bible is absolutely true. And we cannot know that Jesus Christ is the Son of God. But sa ating mga Kristiyano narito ngayong umagang ito, we stand, tayo po ay tumatayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos is our final authority in all matters of faith and
practice. Kaya nga po sabi sa Baptist, B-A-P-T-I-S-T-S, yung B po doon is what? Biblical authority. So, mapag-aralan niyo po yun sa Baptist distinctives, B stands for Biblical Authority. And Bible, B-I-B-L-E, stands for Basic Instructions Before Leaving Earth. Kaya nga po ang salita ng Diyos, this is the inspired, inerrant. Pag sinabing inerrant, wala pong halong kamalian. This is the preserved word of God. And it bears absolutely the authority of God himself. Kaya po walang human opinion, hindi po sa ating sariling pananaw or any church decree na that can usurp the teachings of the Scripture. Kaya whatever the Bible dictates, we as Baptists accept is as true. Kaya nga po ang salita ng Diyos, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan, ikinasahan ng Diyos, na mapapakinabangan po. At mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa ikatuturo na patuloy. Kaya nga po mga kapatid, we must always encourage one another. Kailangan po tayo magpalakasan, na hindi lamang po tayo tuwing umaga lang po ng Sunday tayo narin po, hindi lang po tuwing umaga ng Sunday. Kailangan narito po tayo sa tuwing hapon po ng linggo. Kailangan din po tayo, present din po tayo sa prayer meeting. Kapag po tayo ay may outreach, tayo po ay narinig. Kapag po tayo ay soul winning, tayo po ay narinig. Tayo po ay nagbibigay ng trust. Kaya nga po hindi lamang po tuwing linggo lamang tayo nakikita dito. And I'm very blessed ngayong umaga nito. Nakita ko po yung Jesus Christ Baptist Church na marami po tayo dito, at marami pong katulong si Pastor Jazz. Sapagkat napakahirap po maging isang pastor po, sapagkat hindi naman po pwede nga pastor lamang ang siya na nga pong scripture reading, siya pa rin ang special announcement, siya pa rin ang magpapaawit, siya pa rin ang choir, hindi po lahat pwede sa pastor. Kaya nga po, I'm very blessed na may nakita ko ako mga faithful men in the church na nagsusupport ko sa Jesus Christ Baptist Church. Kailangan po ng pastor ang kanyang katuwang para po sa paglilingkod sa Panginoon. And we are very blessed. Kaya nga, meron din tayo mga teachers dito. Kaya nakita ko kanina sa Sunday school, meron po mga teachers na nagpapagana, nag-aaral pa yung tuwing gabi. Kaya kahit pagod na sila sa trabaho, Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado, meron po silang oras para mag-aral ng salita. Kahit masama kayo ng pakiramdam, sila ay narito, tuloy pa rin, kung kakayanin, they will be always here. Kaya isipin po natin, paano po pag wala na po yung mga faithful man in the church, yung mga nagtuturo. Sino po ang tatayo para magpatuloy, para magturo sa mga kabataan, para magturo ng salita ng Diyos. Kaya, grab the opportunity because God has given us the time para para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga po yung mga nagtuturo, yan po ipinapasa nila. Kaya nga po pagka pinasa mo yan, ibig sabihin hindi yan po mawawala. Sapagkat yung natutunan mo yun, hindi po yung ipapasa sa inyong kapwa mananampalataya. And God is no respecter of persons, especially sa mga men na kanyang inaasahan para magturo na salita ng Diyos. Kaya wala po sa profesyon o anumang estado ng buhay mo, ikaw man ay inhinyero, ikaw man ay nurse, ikaw man ay doktor, anumang natapos mo, pag iyong sinuko ang iyong buhay sa Panginoong Diyos, pag ang iyong puso ay buo para maglingkod sa Panginoong Diyos, if we humble ourselves, pag ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, if you give reverence sa salita ng Diyos, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Kaya nga po, we must deny ourselves, take up the cross and follow. Pag sinabing deny yourselves, kalimutan mo muna panandali. Isang mo muna yung mga nagpapabigat sa iyo, kaya hindi ka nakakasunod sa kanyang ginagawa. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya, kailangan itanong natin lang sa ating sarili, Panginoon, what do you want me to do? Ano gusto mong gawin ko, Panginoon? Here am I. Narito ako, Panginoon. Speak, Lord, your servant heareth. Rather than saying, listen, Lord, your servant speaketh. And pagka may mga fifth ang church, hindi lamang po dapat tayo yung unang-unang nag-heart, tayo unang-unang nagkakamping, nagko-confirm na present ako dyan, sasama ako dyan. Pero pag sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag worship service, ikaw naman ay hindi makita.
Sabihin mo, bahala kayo dyan. Basta pagka may kasiyahan lang, andyan na ako. Pero pagka mga pag-aaral ng salita ng Diyos, medyo ayaw dyan. So, pahalagan po natin ang ating buhay spiritual. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. Hindi lamang po there is anarchy in the world, hindi lamang po there is apostasy in the church, but there is also apathy. Pag sinabi pong apathy, A-P-A-T-H-Y, meron pong mga Kristiyano, mga nanggalamig. Meron pong napipilitan lamang na umaten, meron pong malanggana, na umaten. Kaya pagka sa church tayo, meron pong mga iba na parang lumpuy, hindi po ba ipinta ang ating mga mukha, Tayo po ay, burnout, para ba pagod na pagod tayo, tamad na tamad tayo pumunta sa church. We are easily distracted, madaling tayo matangay of the affairs of this world. Kaya nga pagka tayo sa church, walang real engagement, parang narinig ka lang, you are disappointed, parang routine na lang yung pagpunta natin sa church tuwing Sunday, parang wala kang pag-ibig sa Panginoon Diyos. At praise God, purihin ang Panginoon sapagkat there are many Christians here, many faithful followers in Christ now, really awake for the Lord Jesus Christ. Kaya nga pag sinabi, ay, teka, andito naman ako tuwing Sunday, so pinagbigyan ko na ng Diyos, binigyan ko na ng pabor ng Panginoon Diyos. Narito naman ako tuwing Sunday, pero narito ka nga, pero ang iyong isip naman ay, lipad, wala sa focus, wala sa, wala yung puso mo na, natanggapin yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, tayo ay pinalalahanan ng Panginoon Diyos. Una, hindi dapat tayo maging malamig sa salita ng Panginoon Diyos. Kasi ang desire ng Panginoon Diyos is sincere worship. God desires our adoration. Kaya nga narito po tayo to humble ourselves in the presence of the Lord. We are to worship God in what? In spirit and in truth. Hindi lamang po just an attendance na tayo ay narito. Kaya ang ating servisyo sa Panginoon is a response to His mercy, not an attempt to earn His favor. Kaya involve ourselves, mga kapatid, sa ministry, sapagkat napakaraming ministry ang binigay ng Panginoon sa ating lahat. Hindi lamang through food ministry, hindi lamang choir ministry, meron din po tayong follow-up ministry, yung sa mga kapatiran na hindi na po umaattend. So, take time to message them nabigyan sila ng words of encouragement, nagagalit sila ng Diyos, para sila ay umattend o bistahin natin sila sa kanilang bahay o kamustahin mo na sila kung ano ang kanilang buhay spiritual. And take advantage of the time that God has given us, because God has given us that time to serve the Lord. Kaya sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking the assemblies of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one to another, and so much more as we see the day approaching. So palapit na po ang pagdating ng Panginoon. Hindi po natin alam, baka mamaya po ay rapture na. Therefore, sabi po sa Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, lalo yung ating buhay ay maging haing buhay sa Panginoong Diyos, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Kaya nga, the days are evil, so we must be determined to redeem the time. Ano yung first point natin? Because time is a provided opportunity. And the second point po natin is, the days are evil, so we must be determined to redeem the time because time is a present opportunity. Kaya nga sabi ko sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And in Psalm 118 verse 24, this is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Kaya nga kung may dalawang araw na nagnanakaw na ating galak sa oras na ito. Ano po yung dalawang araw na nagnanakaw ng ating galak sa mga oras na ito? Yung kahapon at yung kinabukasan. And often today, we are crucified between those two. Kaya, kilala sa Apostle Pablo, di ba? So, si Apostle Pablo, he is the chief of sinners. But siya po ay nakakilala sa Panginoong Diyos in the road of Damascus, and marami pong mga persecution din na pag-uusig ang kinaharap ni Apostol Pablo. At sa atin po, bilang Kristiyano, marami rin po tayo mga pag-uusig, marami rin po tayo mga trials, marami rin po tayo mga balakid sa ating pagdakad bilang isang Kristiyano. And
naging discouragement din po si Paul sa bawat mananampalataya sapagkat Paul had to forget the past. Pinalimutan ni Paul yung kanyang nakaraan. Sapagkat hindi naman Kristiyano, marami pa rin po sa atin ang namumuhay sa nakaraan. Dala-dala pa rin po natin yung ating pait ng ating nakaraan. Hindi pa rin po natin makalimutan. But Paul had to forget the past. And the Bible, tayo po ay pinalaan ng salita ng Diyos. Sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 13-14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this thing, one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. At maaaring yung mga bagay na yan na hindi natin makalimutan, yung mga pait na nakaraan, yan po yung magpapahirap sa atin para tayo ay hindi makapagdulog ng buo sa Panginoon Diyos. Hindi naman po Paul had to forget his past, he had to forget yung kanyang past guilt. Sapagkat si Apostol Pablo, he is guilty saan? Sa pamamato, sa pagbato kay Stephen. Kaya nga sabi dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, I am the chief of the sinners. Maaring ang ilan sa atin ngayon, meron po tayong mga nakaraan, na kahindik-hindik na hindi natin masabi sa church, pagka nalaman po ng church, maaaring lahat po tayo ay, mamula, yung ating mamukha ay mamula pag pinakalang po ng ating mga pinagdaanan sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, if you confess that, pag inilahat mo, the blood of Jesus Christ will cleanse us from the ghost of guilt. So, pinalimutan po ni Apostol Pablo yung past guilt, yung kayong pait na nakaraan, hindi lamang po yun, Paul had to forget the past glory also. Sabihin, maraming si Apostol Pablo, maraming naakay sa Panginoon, pero hindi niya binila kung ilan man yung kanyang naakay. Pero hindi po tayo, hindi po tayo nagbibilang kung ilan po yung ating mga naakay. Kaya nga dapat tanungin pa po natin ngayong umagang ito, ano yung magagawa ko sa Panginoon for all His benefits towards me. Sabi po sa Psalm 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So forget the past guilt, forget our past glory, forget our past grief. Si Apostol Pablo may sinabi siya kalos-kalos, siya po ay nabugbog nung siya ay nagpapakalat ng salita ng Panginoong Diyos. Sila ay nasiraan, siya po ay nakulong, siya ay nakaranas ng thorns in the flesh, maraming pag-uusig. Pero sabi ng Apostol Pablo, this is only light affliction, pansamantala lang po ito. Ganun din sa ating buhay Kristiyano, sabi po sa 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, which is but for a moment, panandalian lamang, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Sabi ng Apostol Pablo, sa Romans 8 verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in heaven. Kaya, bilang mananampalataya, ano din po ba naghihintay sa atin pag tayo kinuha ng Panginoong Diyos? Tayong ating panlupang katawan tayo mapapalitan po ng glorified body which is fitted for heaven. Kaya there will be no more pain, no more sorrow. All we will do is sambahin ng Panginoong Diyos. So forget, mga kapatid, our past guilt, our past glory, forget also our past grudges. So pinalimutan din ng Apostol Pablo yung kanyang sama ng loob, yung kanyang tinanakit. Sapagkat si Apostol Pablo, siya ay inabuso, siya ay pinagsinungalingan, he was mistreated, he was cheated, maaring sa ating buhay, ganoon din po tayo, pero hindi po nagtanim ng sama ng loob si Apostol Pablo. So, maaaring ang iba sa atin, may sama ng loob po kayo sa ating kapwa mananampalataya, may sama po ba kayo ng loob sa ating mga mahal sa buhay, forget all those things, sapagkat yan po ang magiging balakid sa ating serbisyo sa Panginoon. And sabi po ni Apostol Pablo, this is a warning from all of us, yung lahat ng mga nabanggit, yung mga past guilt, past glory, past grudges, past grief, ating bungkusin po yun, bungkusin natin yun, bundle all of these things, and bury it, bury it in the grave of God's forgetfulness. Ating ibaon sa libo. And time is a provided opportunity, time is a present opportunity. And lastly, yung third point po natin, the days are evil, so we must be determined to redeem the time because time
is a passing opportunity. Passing opportunity, no? Sabi nga nung iba, no, minute ko sa Facebook, pagka ikaw doon ay bata pa, napakahaba ng iyong oras. Pero wala ka namang gaanong pera. Pero yung enerhiya mo, yung energy mo, marami kang energy, ano? Pagka ikaw naman yung mga nasa middle age na, sabihin natin mga 40 to 50, ano? Wala ka na masyadong time. Ano, kasi busy ka na sa trabaho. Pero marami ka naman daw pera. At marami ka naman daw energy. Pagka ikaw ay tumanda na, ano? Sabihin natin mga, sabi ko, mga 60 to 70, ano? Marami ka naman pera daw. Ibig sabihin, maaaring sa pension mo, ano? Pero wala ka naman daw energy kasi ikaw nga ay matanda na. Pero marami ka namang oras. Pagkat wala ka ng trabaho, ikaw ay nasa bahay lang. Pero in terms of money, ano, in terms of energy, maaaring tunay yan. Pero in terms of time, bata ka man, middle age ka man, matanda ka man, we are all having the same amount of time. Kasi meron, 24 hours a day. Ang tanong lang, saan mo bubugulin yung 24 hours? Kaya huwag po natin sabihin na mas marami siyang oras kaysa sa atin. We have all the same amount of time. Ang difference lang is paano niya ginamit yung oras niya. Maaaring inaksa niya yung oras na yun sa walang kapaparakan at maaaring iba naman sa atin ay ginamit natin ang oras para sa paglilingkod ng sa Panginoon. So, we are all have the same amount of time. Kaya nga, time is a passing opportunity. Napakahalaga ng oras, napakahalaga ng pagkakataon na binibigay ng Panginoon Jesus. Because the time, the days are evil. Kaya nga, ang oras is a strange commodity. Ano? Hindi mo pwedeng ipunin yung oras mo. Ano? Hindi ka pwedeng manghiram ng oras sa ibang tao. Ano? Hindi ka pwedeng mag-loan ng oras. Ano? Pero pwede ka mag-loan, pero hindi ka pwedeng mag-loan ng oras. Ano? Hindi mo pwedeng iwanan yung oras. Ano? Hindi mo pwedeng kunin yung oras. Hindi mo pwedeng ibigay yung oras. Ibig sabihin na nagbigay ka ng oras sa kapatiran mo, yung 24 hours na is nadagdagan, ano? Hindi ko ibig sabihin, ano? Ang tanging magagawa lang natin is, ano? Gamitin yung oras na ibigay ng Panginoon o aksayin yung oras na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng pigilan ang oras. Kasi ang oras ay tumatakbo. Pero sa larong basketball, ano? Pwedeng tumigil ang oras pag ikaw ay tumawag na time out. Pero pag ikaw ay naghihinga noon na, ano? Pakaramdam mo malilagatok ka na ng hininga, ano? Hindi mo pwedeng sabihin kay kamatayan, time out muna, ano? Mamaya na lang uli ako maghihinga, ano? Death is no respecter of persons. Time cannot be stored. Ang oras hindi mo pwedeng ilagay sa bangko. Ang pera pwede mong ilagay sa bangko, ano? Kaya nga po, time is stuff that life is made of. Kaya ang buhay natin is, ano? Laitili lamang mo ang ating buhay sa mundo. But eternity is Lord. Sabi nga po sa James 4:14, whereas ye know that we shall be on the morrow. Ano ang ating buhay? Ito ay parang singaw that appeared for a little time and then vanished away. Ang buhay po natin, ano, ay parang isang hamog na, ano, rising over a pan. Pag sumikat ang araw, ano, it evaporates. Ang sabi po ni James, sa Santiago, ano, James is saying na ating buhay, ano, is like a Britain thread. Ano, parang isang wiswa lang yan, ano. Kaya nga yung wiswa, ano, masarap yung pagkatagulan, ano, ilalawag mo sa patola, ano. Pagka kinuha mo yung wiswa, ano, sa plastic, madaling madurog. Kaya ganun ang ating buhay. Our life is very fragile. Ang buhay natin, ano, sabi ni James, ano, parang isang singaw sa isang takure. Pagkadakay ay nawawala. Ang ating buhay, parang isang, ano, usok lamang ng sinilaban, ano, pagkadaka ay nawawala. Kaya sabi ng Biblia, ang buhay po natin ay, ano, parang isang dahon na nagtutuyo. Ang ating buhay, isang parang bulaklak ng damo na nalalantang. Sabi sa Psalm 102 verse 11, my days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. Sabi sa 1 Peter 1:24, for all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Sino pong nakakaalam, mga kapatid, yung araw nito? Maaaring ito na yung huling sermon na ating mapapakinggan. Who knows, mga kapatid, kung ito na yung huling oras, huling panahon na tayo ay magkikita-kita muli. Sino nakakaalam, mga kapatid, kung kami pa ay makakabalik ng Saudi Arabia? Pinapakasan. Sino nakakaalam sa atin, mga kapatid, kung ang year 2025 na huling taon na tayo ay magkakasama-sama? Sino makakaalam, mga kapatid, kung ito na huling sandali ng ating buhay? Sino nakakaalam kung ano mangyayari sa mga susunod na
minuto. Wala pong nakakaalam. Pero what matters most bilang isang mananampalataya is alam natin kung sino may hawak ng ating buhay. Alam natin kung sino ang may akda ng ating buhay. We know who holds our days. Only God, ang Panginoong Diyos lamang ang nakakalam kung kailan ang ating oras. At ang tanging rason lamang po kung bakit tayo ay narito, kung bakit po tayo ay buhay pa, kung bakit po tayo ay humihinga pa, kung bakit po tayo ay nakakain pa 3 beses isang araw, ang tanging dahilan lamang kung bakit pinagpapala ko po ang Jesus Christ Bible Baptist Church, kung bakit ako nasusustain yung rental na nagkakahalaga ng 50,000 at this very moment of our life. This is only because of God's mercy. Dahil lamang po yan sa haba ng Panginoon. Sabi po sa Lamentations verse 3, verse 22-23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Time is a passing opportunity. So what do we intend to do? Anong ating balak gawin mo bilang isang ligtas at tunay na mananampalataya? When do we intend na tayo ay mag-akay ng kaluluwa, na tayo magbahagi ng ebanghelyo sa mga taong wala pang magkakilala sa Panginoon? Kailan pa natin gagawin yan? Huwag mo sabihin bata ka pa, huwag mo sabihin may edad ka na, Ang sabi ng Bible sa James 4 verse 17, to him that knoweth to do good and doing it not, to him it is sin. Sino man nakakalam na bawat gawin ng tama at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan sa Diyos. At kung meron man po tayong bisita ngayon, umagang ito na wala pa pong personal na relasyon sa Diyos, na hindi pa po nakakasungkong ng kaligtasan, kailan mo balak mag-desisyon nito. Kaya bawat isa po natin, meron po tayong individual account, meron po tayong individual responsibility. Tatanggapin mo ba ang Panginoong Diyos bilang iyong sarili Diyos at tagapagligtas, or you will reject Him? Kaya huwag mong sabihin, na mabuti naman akong tao. Huwag mong sabihin, bata pa ako, may oras pa dyan. Hindi pa ako handang tumanggap sa Panginoong Diyos. Huwag mong sabihin ang Ebanghelyo, hindi yan para sa akin. Para yan dun sa mga magnanakaw, para yan dun sa mga mamamayang tao, para yan dun sa mga tambay. Hindi yan para sa akin. Mabuti naman akong tao, I'm doing well in my life. Pinagpapala naman ako, pakiramdam ko naman, pinagpapala naman ako. But my dear friend, that's not going to save you. Because it's the only faith in the crucified Son of God. Tanging sa dugo ng Panginoon sa Kristo lamang ang makakapagligtas. So, hindi sa sarili mo kakayanan. Sabi sa 2 Corinthians verse 6, verse 2, sabi ko, for He saith, I have heard thee in the time accepted, in the day of salvation have I support thee. Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Huwag mo na ipag-abukas. Kaya, kung mag-reject ka sa Panginoon, alam mo na yung pupuntahan mo. Dalawa lang po ang pupuntahan natin. Wala pong purgatorio. Dalawa lang po. Wala pong napanggit na purgatorio. It's not either heaven or it is evil. Other is hell. Kaya nga doon sa Luke chapter 12. Nariyan pa po kayo? Say amen? Sa Luke chapter 12, alam niyo po ba yung parable about the rich farmer? Sabi ng rich farmer, anong gagawin ko dito sa mga inani ko? Punong-puno na yung aking kamalig, nag-uumapaw na. Alam ko na ang gagawin ko. Magtatayo ako ng mas malaking kamalig, doon ko i-impact ang aking yung aking mga inani. Wala akong gagawin sa buhay ko, hindi magpakasaya, kumain, uminom, at magpakasaya. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Ikaw ay isang hangal. Ngayong gabi nito, ikaw ay babawian na ng buhay. Then, para sa pa yung mga bagay. Kaya huwag mo sabihin, 10 years na ako sa Saudi Arabia, so malaki-laki na yung naibon ko. Meron ako 10 milyon. Hindi ba naman sa atin, tapos na ako magbayad ng SSS, premium binayara ko. So, nilang 10 na. So, may aasahan na akong pension, marami na akong ipundang na mga ari-arian, marami akong negosyo, meron akong paupahan, meron akong malupan, meron akong babuyan, Sapat na itong tantos-tos sa loob ng 10 taon, wala na akong alalahanin pa sa buhay. So, may liwanag na bukas. So, ganun din ang gagawin ko. Magpapakasaya ako, kakain lang ako, Hindi ko na kailangan ng Panginoon Diyos, Sabi ng Panginoon Diyos,
Sabi mo, 10 taon, sapat na yan. Kaya sa mga oras na ito, meron ka na isang araw, isang oras para mabuhay. Sino pa makikinabang ng mga bagay? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, Psalm 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, sapagkat hindi mo alam ang mangyayari kinabukasan. Kaya nga tayo mga Kristiyano, tayo ay namumuhay ngayong umagang ito na may pagtitiwala sa Panginoon. Don't plan, mga kapatid. Huwag tayo magplano na hindi kasama ang Panginoon Diyos. Always take God in our plans. Avoid the mistake of godless planning. Ang sumatatag po ng ating buhay, sa tingin mo man ikaw ay successful, sa tingin mo man ikaw ay mabuting tao, sa tingin mo man ikaw ay totoo, ang sumatatag ng ating buhay na wala ang Panginoong Diyos ay kasalanan. And don't presume that there is tomorrow. There is no tomorrow, walang bukas. Sa tindahan, masabi sa tindahan, mawalang utang ngayon, bukas, pwede. Pero tomorrow never comes. Sapagkat pag inalala mo ang kinabukasan, yan ang nagdadala sa iyo ng na kabalisahan, nagiging balisa sapagkat inaalala mo yung mga mangyayari kinabukasan. Kaya nga tayo mga Kristiyano, we live today only by trusting our Lord. Don't presume tomorrow. Kaya dapat lumabas sa salita ng bilang isang Kristiyano, if the Lord wills, kung loloobin ng Panginoon, tayo ay magkakasama-sama pa next year. And don't delay. Huwag natin ipagsantabi, huwag natin ipagsamang bahala. Don't delay. We knew what we ought to do. Alam natin yung natin dapat gawin, but we need to do it. Avoid the mistake of tragic procrastination. Huwag niyo yung katumpik-tumpik pa, huwag yung manyana habit. Mamaya na ako mag-share. Bukas na ako mag-share. So, kinabukasan, pumunta ka, wala na, kumalaw na. So, hindi mo na ipahami yung salita ng Diyos. So, it's a burden to all of us. And yan lamang po mensahe ngayong umagang ito, nawa po itong mensahe ito, naging challenge ko at naging pagpapala po sa ating bawat isa dito po sa Jesus Christ Bible Baptist Church, kung gaano po kahalaga yung oras na binigay ng Panginoong Diyos. Pasama ng Panginoon, pasama na po ng pasama ang ating mundong ito. The things are evil, so we must be determined. Kailangan tayo maging determinado na samantalahin yung pagkakataon. Because time is a provided opportunity, time is a present opportunity, and time is a passing opportunity. Salamat po sa wisdom na pinagkaloob ng Panginoon ng umagang ito sa lahat ng atin. Nawa itong salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso at isipan. And ask you mga kapatid to pray for us also as kami po ay babalik na muli bukas sa bansang Saudi Arabia. So napakabilis po ng panahon dito, but we do believe na yung oras na binigol namin dito sa habang bakasyon sa nagamit para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Pag-bili po kami ng sauce, marami po kami nabigyan ng trucks. At sa mga kami pumunta, may dala ko trucks para maibigay. So, pag yung salita doon, at least maigano sa kanilang puso. And pag-pray niyo po na marami po mga missionaries ang masuportahan po ng The Fourth Baptist Church Kaya po kami po ay we are a mission-oriented church. So marami po kami sinusuportahan misyonaryo na po itong Jesus Christ Bible Baptist Church. Asahan niyo po sa biyaya ng Panginoon na lagi po kami nariyan na mga pangangailangan ng church ay ibibigay po kami sa amin na kami makakaya sa tulong ng Panginoon. Diyos. With all of that, salamat po Pastor and Brethren for the privilege na maging isang pagpapala, isang kapatid sa mga nagpapalaya na ibagi sa inyong challenge ngayong umaga. With all of that, tayo po ay tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama namin Diyos, na dakila po at mapagpala po sa lahat. Salamat po Panginoon sa mensahe ninyo ibinawad. Ngayong umagang ito Panginoon, salamat po sa katotohanan namin Panginoon. Tunay nga po Panginoon, minsan po kami po ay tumulang. Tunay nga po Panginoon, na marami po kaming oras at pagkakataon aming sinayang Panginoon. Patawakan niyo po kami Panginoon at dalawin po Panginoon na tulungan niyo po kami. Lord, samantalahin ang bawat pagkakataon na naibahagi niyo ang salita ng Diyos sa mga tao wala pa po sa inyong Panginoon. With that po Panginoon, as a call
Pastor Just para po sa invitation sa ating bisita. Sa pagpapatuloy po ng ating panalangin, tayo po'y manatiling nakayukot na upo. Napakaganda ng mensahe na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan po ni Brother Sergio. Na sinabi nga po sa banal na salita sa Ephesians chapter 5 verse 17, verse 16, redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, mga minamahal, huwag na po sana natin sayangin pa ang oras na ibinigay sa atin, ibinahiram sa atin ng ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon, mananampalataya ngayon, binabaliwala ang pagsamba. Sinasayang ang oras na ipinahiram ng Panginoon. Hindi ginugugol sa tama, kundi ito nilang inuubos sa mga walang kwentang bagay. Nais ng Diyos na habang tayo po'y narito at binibigyan ng oras, gamitin natin ang ating oras, ang oras na ibinigay sa atin sa pagsamba, sa paglilingkod, pag-aakay ng kaluluwa. Salamat po aming Diyos na meron kami ngayong bisita ngayong umaga, na sila po ay tumanggap sa aming pong Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa mga kapatiran na naglaan ng oras upang ibahagi ang kaligtasan, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po Ama sa mga kapatiran na nandirito ngayon, na patuloy nilang ginugugol ang kanilang oras sa paglilingkod, sa pagpapagamit. Maaari ang iba ay mayroong may edad na, subalit narito pa rin sila. Maaari ang iba ay mayroong mga nararamdaman, subalit patuloy nilang inaaral ang iyong banal na salita upang ito po'y kanilang ibahagi sa mga kapatiran. Nawa, ang iyong banal na salita at ang mensahe na nahayag po kayo, dalangin ko na ito'y tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Tunay na talagang ako po'y nagpapasalamat. Ako ay dinala dito sa Baptist. Dito ay aking tinanggap at nakilala ang Panginoon Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat na talagang dito sa Baptist, itinuturo ang katotohanan. Salamat kayo po, Ama, Panginoon Jesus, ang siyang nagtatag ng church na ito. Salamat na talagang meron po mga kapatiran na nagpapagal para sa inyo pong kalulati. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Nawa, patuloy namin ilaan ang oras na ibinigay mo sa amin sa pag-aaral, pakikinig na inyo pong banal na salita. Maraming mga kapatiran, maraming mga mananampalataya ngayon. Walang oras sa pag-aaral, pakikinig na inyong banal na salita. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At nakikita namin ang mga tanda. Tunay na talagang pasama na ng pasama ang panahon ngayon, ang mga tao ngayon. Sana tularan namin ang Kristiyano na nagtatapat sa paglilingkod po sa inyo. Kayo po, Ama, siya magbabalik ng pagpapala sa buhay po ni Brother Selvin, sa kanyang pong pamilya. Dalangin ko po na patuloy mo pong igawad sa kanila ang inyong pong divine protection. Patuloy mo po ipagkaloob sa kanila ang kalakasan, kalusugan at kalakasan spiritual. Pagpalayan ng kanilang buhay, magiging buhay doon po sa Saudi Arabia. Nawa, patuloy mo po silang gamitin sa inyong pong kalwalhatian. Nawa, ang buhay po ni Brother Selvin ay naging hamon sa bawat mananampalataya na nandirito ngayon. Nakakatuwa at aming tinagagalak ng kanyang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga mensahe. Salamat sa hamon. Tulungan mo po kami na patuloy namin itong i-apply sa aming pong buhay. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. At dalangin ko po, pagpalain mo po ang revival at anniversary this coming Sunday and on July 20, pagpalain mo po. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat
Sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen.